Hello mga ka-homemakers! Miss ko na kayo. Ngayon ay gagawa tayo ng healing oil blends. Ito yung mga pinaghalo-halong mga fresh herbs at hahaluan natin ng essential oils. Ito ay napaka-effective para gumaling yung ating mga sakit-sakit sa katawan at the same time ang ating ding mga sakit-sakit sa balat. Kaya sige po mga ka-homemakers, samahan niyo po ako. Ang unang sangkap ay itong guava leaves. Ito ay mga hinugasan ko na at pinapatulo ko na bago natin himayin para siguradong malinis na. Yan po, at ilagay ko na lang po sa description box ang lahat ng sangkap at kung ano ang dulot nito sa katawan natin. Ang dahon ng guava or bayabas ay mainam lalo na sa mga sakit-sakit sa balat, na may sugat, or kahit nga tayo ay nagpapatuloy sa ating mga anak ay ito ay ginagamit natin panglangga. So mabisa po talaga ang dahon ng bayabas. Ang sunod ay itong oregano. Madalas natin itong gamitin kapag tayo ay inuubo, iniinom natin tong katas nito. Pero pwede rin ito, magaling din ito sa panghaplas dahil sa maganda ito sa balat. Kasi ito din ay panggamot din ito, nakakagamot din ito sa mga kate-kate katulad ng mga kagat ng lamok o mga insekto. Hahaluan din natin ang acapulco leaves. Ito kasi ay magaling para sa mga fungal infection, sa mga kati-kati sa katawan. Nakakagaling ito ng mga an-an, mga buni. At kasi maganda na may panghaplas na tayo, na gumagaling pa yung ating sakit sa balat. Lalagyan din natin itong sambong leaves. Hindi lang ito magaling sa mga sugat-sugat o mga kati-kati sa katawan. Magaling ito sa sakit ng ulo, mga lagnat, ubo, sakit sa dibdib, at lalong higit maganda ito sa mga kabag. Kaya maganda ang ating mga haplas meron nito. Kaya hahaluan natin ito. Noong mga bata pa kami noon sa probinsya, kapag kinakabagan kami, ito lang po yung iniinit ng lola ko yung dahon at tinatapal sa tiyan ko at nawawala ng kabag. At kapag masakit ang ulo namin o nahihilo kami, kukuskusin lang itong dahon na to at inaamoy, at yun, gumagaling na, gumagaan ang aming pakiramdam. Magaling din haluan ng malunggay ang ating haplas kasi ito ay mabisang gamot sa mga kate-kate at maganda rin ito sa mga insect bites. Kaya medyo sumikat din talaga ang malunggay. Hindi lang ito pang gulay, pwede rin ito pang halo sa haplas. Meron itong antibacterial properties na nagpapagaling sa mga merong kate-kate, at mayroon din itong anti-inflammatory properties na nakakapagtanggal sa mga kirot. Sama na natin tong bulaklak, sayang to. Itong bago ko natuklasan, itong goto cola, napakaganda pala nito kasi nag-stimulate ito ng collagen sa ating mga balat. Kung kaya, mahusay ito para yung ating mga scars ba o peklat ay mag-fade siya. At saka yung mga stretch marks o mga kulubot. Kaya maganda ihalo rin ito sa ating haplas. At siguro gagawa ko ng isang video na puro feature lang ng goto cola, ng iba pang mga gagawin natin na pang ganda sa ating balat. Siyempre, hindi nawawala ang tanglad o lemongrass kasi magaling ito lalo na sa mga sakit-sakit sa tiyan, mga kabag, o ano pa man yung mga stomach disorder. Ihilot lang natin itong langis nito at
talagang maibsan na yung mga sakit natin. At ganoon din, maganda rin ito sa balat. At hindi rin dapat mawala ang luya kasi sa mga haplas, napaka number 1 ang luya na napakagaling dahil ito ay maganda rin po, nakakagaling sa mga ubo-ubo, sipon pag inahaplas natin to o inaamoy natin to. At nakakatanggal ito ng mga yung depressive disorder o mga anxiety, sakit ng ulo, kaya maganda itong luya. Kaya pangunahin talaga ang luya pagdating sa mga haplas. Kailangan lang natin itong pinuhin para mabilis maluto at yung kanyang properties ay mapunta sa langis na ipangluluto natin sa kanya. Haluan lang natin ng konting luyang dilaw o turmeric dahil maganda rin ang dulot nito sa katawan. Konti lang ihalo natin kasi nakakamansya ito. At para din magkaroon ng konting kulay yellowish yung ating haplas, hindi puro green. Ito ay magaling naman sa pilay at sa mga kasukasuan. Ngayon ay magpapainit tayo ng 3 cups ng coconut oil. Kailangan initin muna natin to bago natin ilunod yung ating mga sangkap. Ang dami ng ating oil ay depende sa dami ng ating sangkap. At kapag mainit na ang ating mantika ay una nating ilagay itong ating luya at luyang dilaw kasi ito ay medyo matagal-tagal maluto kaysa dun sa mga dahon. Halo-haluin lang din natin para lumabas yung katas niya at mapunta sa ating mantika. At kapag nakita na natin na medyo yellowish na yung ating mantika, pwede na nating ilagay yung mga dahon. Kung mapapansin ninyo, ang dami ng ating mantika ay hindi sobrang konti at hindi naman sobrang dami kaysa ating herbs. Kaya tansyahin lang po ninyo kasi hindi ko naman masabi kung gaano karami talaga yan. Depende kasi sa dami ng gagawin nyo. Ang kailangan po dito ay lutong-luto yung ating mga herbs. Hindi masyadong sunog at hindi naman siya hilaw pa. Kasi pag hilaw pa may tubig-tubig pa yun. Yun ang sanhi para maanta yung ating oil. Pag naramdaman na natin parang medyo malutong na, yun, patayin na natin ang apoy. Kasi pag nasubrahan yan ng luto ay mangamoy maruya yan. At kapag tama ang pagluluto mo at wala ng tubig na natira, aabot siya ng mga 2 taon. Katulad ng unang-unang herbal na ginawa ko na haplas. 2 years, hindi talaga naanta kasi yun ang ginagamit namin sa panghaplas dito sa bahay. Ito, haunin lang natin and then palamigin natin siya. At kapag lumamig na yan, lalo na yung mga dahon-dahon na yan, pwede mo rin niyang pigain para lumabas yung nasipsip nito na mga oil o mga oil na natira dyan sa mga dahon-dahon. Sayang naman kung itapon lang na may langis pa. Pag medyo malamig na, takali naman natin para matansya natin ang ihahalo natin ng mga essential oil.
At para hindi siya sobrang greasy, hahaluan natin siya ng light mineral oil na meron ng essential oil na kasama. Eucalyptus essential oil na halo. So, haluan ko siya ng kalahating cup o half cup. At saka half cup din ng peppermint mineral oil. Kapag purong coconut oil ang halo kasi ng haplas, parang ang kapal, parang masebo sa pakiramdam. Kaya dapat may halong mineral oil. Lalagyan din natin itong menthol. Mga tira-tira na lang to sa mga formulation ko dati. Pagsamahin na lang natin tong 2 pack na to. Bali 50 grams to lahat. Ito yung nagbibigay lamig pagkatapos nating inihilot. Kung gusto nyong matapang sa mainit at lamig na epekto, ay dagdagan nyo na lang. Gawin nyo na lang itong 100 grams. Ito na lang kasing natira sa akin eh. Itong camphor, ito yung nagbigay ng anghang. Kung gusto nyong mas maanghang, gawin yung 100 grams. 20 lang kasi ito. Sunod ay methyl salicylate o yung tinatawag na oil of wintergreen. Pangpaanghang din to. 3/4 cup ang nilagay ko dito lahat. Halo-haloin lang din po para matunaw yung mga sangkap natin, lalo na yung mga crystals. Next ay lalagyan natin ng rosemary essential oil, mga 1 teaspoon. Ito ay mabisa sa pagtanggal o mag-reduce ng stress at nervous sa atin. Next ay lalagyan din natin ng bergamot essential oil na 1 teaspoon. Ito po ay nakaka-relax ng ating isip at katawan at nakapagbigay ng maayos na pagtulog sa gabi. Lalagyan ko rin ng clove essential oil, 1 teaspoon din, mabisang pangtanggal ng mga lamig sa katawan. Ang lavender essential oil nakapag-boost ng immune system at nakapagbigay ng maayos na pagtulog at nakakapag-fight ng stress. Half teaspoon din ang ilalagay natin. Halo-haloin lang natin at para makasiguro tayo na hindi ito maanta, lalagyan natin ng phenoxyethanol, preservative. Bali, 1 teaspoon ang ilalagay natin. Yan, okay na ang ating haplas. So, ito na po mga ka-homemakers, ipapackaging na po natin ang ating haplas. Ito po ay napakabisa sa katawan, pero ito ay hindi masyadong maanghang. Kung gusto ninyong maanghang na maanghang, pwede kayong magdagdag, kagaya ng sabi ko kanina, pwede kayong magdagdag ng menthol at camphor crystals. Gawin ninyong tig 100 grams at subukan ninyo munang ihaplas sa inyong sarili kung satisfied na kayo sa anghang niya. Pero kung hindi pa rin, pwede ninyong dagdagan pa rin. Pero mga ka-homemakers, hindi naman po basihan yung anghang ng ating mga haplas para masabing effective ito. Ito ay effective dahil sa mga halo natin ng mga sangkap dito. Lalo na nilagyan din natin ng mga essential oils. Alam niyo ang essential oils kahit patak-patak lang noon ay napakabisa po noon. Kaya mga ka-homemakers, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At pwede rin po kayong mag-comment kung meron kayong gustong sabihin, itanong. Handa naman po akong sumagot sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta mga ka-homemakers. I-like nyo rin po ang video natin kung nagustuhan po ninyo. At sa mga nagtatanong kung saan ko binibili ang aking mga sangkap, lalo na yung mga camphor crystals, yung menthol, yung mga essential oils, ay sa Shopee ko lang po in order lahat yan. Dahil hindi ko alam yung mga tindahan talaga niyan. Sa Shopee lang po ako namimili. Yan. At pasensya na kayo, hindi ko mailagay yung link dahil binabawal po ni YT yung paglalagay ng link. Dati naglalagay po ako pero nakapiright po ako. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong suporta. God bless you po.